Sandali lang po ah. Ayan. Sa panahon ngayon, yung salitang grasya ay madalas nating maririnig, lalo na doon sa mga nasalang tayong mga naghihintay ng mga ayuda. Pero hindi naman talaga yun ang ibig sabihin ng grace. Pero mapapatawad na natin sila dahil hindi naman nila alam talaga yon kung ano ang ibig sabihin nun. Pero tayo dapat alam natin kung ano ibig sabihin ng grace. Mas higit pa ito doon dahil ang pinag-uusapan pag ikaw ay Kristiyano o sa Biblia, ito ay spiritual. Ito ay umaabot doon sa kabila. Kaya nga, napakaganda yung inawit natin, and it can be that I should gain. Alam mo, nung nasa FEBC ko, nung kinakanta namin ito, hirap na hirap ako at sabi ko, hindi yata ako Christian kasi hindi ko maabot yung tono eh. Yung pala mataas lang yung pitch. Ay, mga list. And can it be that I should gain? Pero napakaganda ng lyrics niya, di ba? Kaya salamat sa Panginoon sa mga ganyang awitin. Alam nyo, itong pag-uusapan natin dito kay Titus ay wala yata ang Titus doon. Kaya pala hindi ko mabasa, hindi ako nakasalamin. Sesya na po, medyo malabo na yung mata ng lolo nyo. Ayan. Ano talaga itong nginig na to? Pagka nandito ka laging nandito to eh. Hindi naman pwedeng i-rebuke, no? Ito si Titus po, ito ay isang Gentile convert na kung saan ito po yung nagkaroon ng dispute doon sa nung nag-meeting sila doon nagkaroon ng meeting sa Jerusalem Council, pero nanindigan po si Apostol Pablo na siya ay hindi dumaan doon sa pagtutuli dahil siya ay purong hentil, while Timothy ay nangyari na siya ay ganoon. Pero nakikita natin, ito'y makikita rin sa Galatians 2 verse 1, yung Acts 15, 1 to 35, doon yung mga istorya noon. Pero si Titus ay talagang pinagkakatiwalaan ni Paul ng many years. At siya yung sinesend doon sa Corinth, sa ang lugar kung merong mga sigalot. Kahit na wala silang titulo nung time na yun, hindi sila tinatawag na bishop, hindi sila tinatawag na mga elder pa, at hindi naman po talaga sila elder. Dahil sila ay sinusugo, representative sila no Paul, bagkos mas mataas pa yung tungkulin nila kaysa doon. Sila ay sugo ng isang apostol, na kung saan apostol ay direktang kinausap ng ating Panginoong Jesus. At makikita natin, sinugo siya doon sa Corinth na kung saan may mga nagre-rebelde na kung saan naayos naman ito ni Titus. At makikita nyo sa 2 Corinthians 2:13, 7, 6, verses 13 to 4. At si Titus ay kasama ni Paul na nag-travel sa Crete nung nirelease siya sa kanyang first imprisonment at iniwan na siya doon ni Paul. At kung mapapansin natin, di ba, yung verse chapter 1 nandoon na kung saan talagang kung titingnan mo tarang napakahirap nung lugar na iyon, ikaw ang magpapastor doon dahil yung sa verse 12 sabi, one of the Cretans prophet of their own said, Cretans are always liars, evil beasts. Yung evil beast lang parang matatakot ka na di ba? Tapos lazy gluttons, parang mga tamad, parang hirap ko nito di ba? Tapos this testimony is true. Kaya nga yung sabi ni Paul, rebuke
them sharply that they may be sound in the faith. Pero ano ba yung pinakalayunin ni Apostol Pablo kung bakit sumulat siya ron, itinalaga niya si Titus? So, doon sa verse 1, makikita natin, pinakikita niya, Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect. Yun yung kanya, yung for the faith of the God's elect, na in their knowledge of the truth, which accords with godliness. Isa verse 2, in hope of eternal, which God never lies promised before the ages began. Ito yung talagang naisin ni Apostol Pablo na gawin ni Titus. At makikita natin dito na hindi siya dapat matakot dahil yung pagdating doon sa verse 4, sabi, to Titus, my true child in common faith, grace and peace. Hindi sinabi ni Paul na mula sa akin. Di ba? Sabi niya from God the Father and Christ Jesus our Savior. Napakagandang encouragement ng panimula ni Apostol Pablo. At makikita natin yung work ni Titus dito pagdating doon sa verse 5 hanggang 9. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order or appoint. May Tagalog dito Dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ka ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Para magkaroon po ng kaayusan ang isang iglesia doon. Ito po yung gagawin ni Paul, ni Titus, at yung mga sumunod pa andun yung mga qualification ng kanyang itatalaga. Pero doon tayo pupunta pagdating dito sa chapter 2. Kung sa chapter 2 makikita natin diyan yung sa verse 2, teach what ayan. Ngunit ikaw naman ay magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Kaya talagang ang utos sa kanya ay magbigay ng tunay na aral, magtalaga, at hindi lamang iyon sa kanyang mga pangangaral ay makikita natin dito. Sa kanyang mga tagubilin kay Titus ay makikita natin dito kung ano pa ang kanyang mga dapat na gawin. Kaya nga, sa mga iyan ay samahan niyo kong manalangin. Muli dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin dahil kami, O Diyos, ay mag-aaral na naman ng iyong salita. Samahan, tulungan niyo po ako at maging, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ito, yung titulo natin dito, yung The Grace of God Revealed. Tapos yung grace of God revealed, ang biyaya ng Diyos ay dumating upang maghatid ng kaligtasan at magtuturo ng makadiyos na pamumuhay o katangian. Yun yung mensahe natin. Yung unang-una nating puntuhin, makikita natin dito, yung word na nilagay ko, yung tatlo yung puntuhin ko rito. Una, ang biyaya ng Diyos ay dumating o naihayag. Ikalawa ay yung nagdadala ng kaligtasan at yung tinuturuan tayo na maging makadiyos sa ating pamumuhay. Unang-una, bakit nga sinabing God's grace revealed? Sa New Testament lang ito, kasi kung papansinin ninyo, doon pa lang sa Genesis, ay may mga papyaw na. Sa Genesis 3:15, may pangako na roon ang Diyos. Bagamat ito ay malabo sa paningin nila, pero ito pa rin ay isang pangako. Nung matapos magkasala si Adan at si Eva, ang sabi niya eto,
maglalagay ako sa iyo ng sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. Yung word na binhi, magbibigay ang Panginoong Diyos ng isang binhi na kung saan ay pinapakita rito na siyang magiging tagapagligtas at dudurog sa ulo ng ni Satanas. At hindi lamang iyon, makikita natin bakit nga ba yun ay isang pangako. Noon hindi pa nila alam, kaya dito grace revealed yung huli na. At kung titingnan natin dito ayon dito kay Titus sa New King James Version, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Kaya yung lahat ng pangako na yon ay ibinigay, ipinakita sa ating Panginoong Hesukristo. At ano pa? Ipinakikita rin ni Apostol Pablo na kung saan ay kung saan doon sa yung mga atonement na yan, pagkatapos ibigay doon sa Old Testament yung 10 Commandments, hindi naman talaga sila makasunod. Sino ang gumawa ng solusyon? Ang Diyos pa rin ang gumawa ng solusyon doon sa Levitico. At siya ay doon sa Leviticus 1, kinausap niya si Moses at sabi nga, pinatawag ng Panginoon si Moises at nagsalita sa kanya mula sa tuldang tipanan. Sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag sino man sa inyo ay nagdadala ng alay sa Panginoon, dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. Kung ang kanyang alay ay isang handog na sinunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng isang lalaking walang kapintasan. Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang siya ay tanggapin sa harapan ng Panginoon. At dito pa lang hindi nila kayang sumunod doon sa utos ng Diyos sa 10 Commandments. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para yung kanilang pagkakasala araw-araw ay malilinis, mapapatawad sila ng Panginoong Diyos. Hindi talaga natin kaya. O hindi nila kaya. At hindi lamang yon, laging hanggang doon sa verse chapter 7 or 8, laging ganoon ang sinasabi. At ang iaalay mo ay malinis. Ito ay sumisimbolo sa darating na magiging tagapagligtas. Kaya malabo pa sa kanila yung mga bagay na iyon at ang nasa isipan lamang nila, sila ay maghahandog na ito, mapapatawad na sila sa kanilang mga kasalanan sa panahon na iyon. At kinabukasan, ganoon na naman, magkakasala, mag-aalay na naman sila. Gusto nyo pa, ganoon din ngayon? Mahal na yung baka, mahal na yung kambing. Kaya, salamat sa Panginoon. Di ba? Pero ang mga iyon ay yun yung mga temporary atonement na ginagawa nila, yung para malinis sila, maging karapat-dapat na naman sa Panginoon, sa tingin ng Panginoon. Dahil sila ay tinawag na bayan ng Diyos. Sa Exodus 19, sila ay tinawag na bayan ng Diyos, banal na pagkapari. Yung banal na pagkapari, ito yung sila yung nananalangin sa kanilang mga kapwa. Ito yung pagkatawag sa bayan ng Israel. Kaya lang, hindi nila nagagampanan. Kaya, ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Doon pa lang, makikita na natin yung biyaya ng Diyos. Diba? Pag nagkasala ay dapat mamatay. Yun yung mga kwandon. Pero dito, ang Diyos ang gumawa ng paraan para sila ay makapagpatuloy, sila ay makalalapit na muli sa Diyos. Ang Diyos ang may gawa ng mga bagay na iyon.
At makikita natin pagdating doon sa New Testament, hindi lamang iyon, ito rin ay inihula ng mga propeta. Inihula ng mga propeta, hindi nila alam kung sino itong Kristong ito. Yung Kristo, tandaan natin, ito ay biyaya ng Diyos o grasya ng Diyos para tayo ay matubos. Hindi nila alam kung sino, hindi nila alam kung kailan ito darating, pero ito ay isang pangako. Kung titingnan natin, yung law ni Moses ay binigay, tapos yung wisdom books ay in-apply, law applied, tapos yung sa prophet, yung mga yung law ay ine-exhort ng mga propeta na gawin nila. At pagdating sa New Testament, yung law fulfilled. Kaya ang ating pagtuon, pagtingin sa ating Panginoon na siyang ating kaligtasan. At pagdating nga doon sa dito nga sa New Testament, makikita natin yung ating salvation ay through faith in Jesus. At dahil pinakikita roon sa Pilipos 2:8 hanggang 11 na kung saan ay isinulat ni Apostol Pablo kung sino ang Panginoon, ano ang kanyang ginawa. Samahan niyo po ako sa Pilipos 2 verses 8 hanggang 11. Sobra. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat dila na si Jesus ay Kristo, Jesu Kristo ay Panginoon sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama. Yun pinapakita roon yung kanyang pagpapakumbaba na kung saan iniwan niya yung kalalagayan niya doon sa langit. Kaya unti-unti ay nagkakaroon ng progression, at pagdating dito sa New Testament, nung dumating na ang Panginoon, kaya ipinahayag, ni-reveal na siya kung sino siya, ito na yun. Ito na yung kabuuan ng law, ito na yung kabuuan ng mga pangako, ito na yung fulfillment. Kaya ipinahayag siya para ang lahat ng ating pagtuon, yung ating kasalanan, ay inako niya. At ang sino mang sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung titingnan nyo yung John 3:16 na yon, hindi siya yung kung sa literal na kung yung whosoever, everyone believing. Kasi kung sasampalataya ka pa lang, wala ka pang yung buhay na walang hanggan ay wala pa sa iyo. Kundi everyone believing has eternal life. Kasi sino ba yung whoever? Everyone yun, di ba? Kaya kung titingnan natin, kaya oo nga everyone believing. At ano pa ang makikita natin dito? Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino ba yung sino ba yung gumawa nun? Sino ba yung nagkaloob sa kanyang anak? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ayon dito sa John 3:16, di ba? Kung papansinin natin iyon, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Diba? Inireveal na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya. Pero hindi naman sinabi mo ay sumampalataya na ako, nanalangin na ako, pinagpray na ako ni pastor, ligtas na ako. Kailangan may proof. Kaya hindi lang tayo dapat nagsasabi na sumasampalataya ako, ganoon, kundi nakikita ito. Nakikita habang binabasa mo ang salita ng Diyos, nandoon ang iyong pagsunod. Hindi lamang pagsunod ito kundi pagsunod na mayroong pagpapasakop. Pwede ka namang sumunod lang pero nagagalit ka, di ba? Pero yung sumusunod ka na may kababaang loob, ay iyon yung sadyang gusto ng Diyos. At napakaraming sita sa Biblia na kung saan ay talagang ang Panginoong Hesukristo ang itinilaga ng Diyos Ama. At makikita natin din dito sa Efeso 5:26. At 25. Bagamat ito ay parallel yun sa mga asawang lalaki, 5 Efeso 5:25 at hanggang 26, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Verse 26, upang kanyang pabanalin siya, nalilinis sa pagitan ng paghuhugas ng tubig at salita. Kaya ibinigay yung Word of God sa tulong ng banal na Espiritu, ito ay mangungusap sa atin. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa Diyos. At natanong mo rin ba sa iyong sarili na, Panginoon, tunay ba yung pananampalataya ko? Kayo lang ang nakakaalam niyan at ang Panginoon. Nawa, lahat tayo na nandito ay ganoon. Diba? Napakasarap na ganoon. Napakasarap na i-claim mo yun at nandoon kung nagkakasala ka man ay patuloy kang lumalapit sa Panginoon. Kasi isa sa simbolo na, simbolo parang quality na kung ikaw ay isang tinawag ng Panginoon, pag nalaman mo nagkamali ka, nakasakit ka ng iba, nandun agad yung paghingi mo ng patawad. Kasi hindi ka lang nagkakasala sa Kanya, bagkos unang-una sa Diyos. Yun po yung una. At yung pangalawa ay nandito makikita natin yun na nagbibigay ng kaligtasan. Yung ikatlo ay nagtuturo para sa makadiyos. Pag ginamit kasi yung word na sanctification, ito ay tumutukoy doon sa yung proseso. While yung proseso mo, yung part ng moral mo, while yung sanctified, ito yung naganap na, pinabanal ka na sa Tagalog o binanal. Hagiyaso nga tawag nila, pero wag na nating yun na kung saan ay doon, minsan kasi pag binanggit na yung sanctification, parang isa lang ang tingin natin. While kung aaralin nating maigi ito, paano ba nangyari yun na niligtas ako ng Panginoon? Saan ba ako iniligtas ng Panginoon?
bilang isang mananampalataya ay dapat inaaral natin ito. Yung bringing salvation, verse 11b. 11b, sabi, as appeared bringing salvation for all people, sa lahat ng tao, lahat ng uri, maitim ka man, maputi, matangkad, or mababa. Lahat. Maging slaves or free man ka noon. Ito yung sinasabi ni Paul. At ang sabi niya pa nga doon sa mga taga-Korinto, verse chapter 1, yung word kasing ginamit doon na sila ay unang Korinto chapter 1, sabi, si Pablo na tinatawag upang maging apostol ni Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes, na ating kapatid, verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal. Ang pinag-uusapan dito, status. Ginawang banal, hindi yung proseso. Kaya, hindi tayo magiging banal sa ating pagsisikap lamang. Yung estado natin, hindi natin kaya. Diyos lang ang gumagawa nito. Kaya, ang ating pag-asa, Panginoon, kasama ba ako doon? Siya ang may otoridad sa lahat ng iyon. Yung sanctified, ibig sabihin ito, set apart for God. Inihiwalay ka para sa Diyos at para sa Kanyang gawain. Ano ang gawain mo? Hindi ka man pastor, may gawain ka. Gawain mong ipanalangin ang iba. Dahil sa Old Testament, sa kanila, sila yung holy priesthood. At ano ba yung gawain ng mga priest? Idinadalangin sila yung nagme-mediate, sila yung nananalangin para dun sa mga Israelita. Ito rin ang gawain ng mga Kristiyano, yung mga binanal ng Panginoon. Ipinapanalangin nila yung mga wala pang pagsampalataya, mga kamag-anak mo, o iba man, maging yung mga kapatid mo na naliligaw, di ba? Kailangan yun eh. Ito yung tinawag ka para dito. At pag tinitingnan ka nga ng iba, Kristiyano yan. Ang tingin sila sa iyo, parang hindi ka na nagkakasala. May, tingnan natin. Si Abraham, binanal ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Hindi ba siya nagkasala nung kanyang pagtakbo sa buhay? Pero there is a point of time na kung saan ay nung tinawag siya para ialay ang kanyang anak dahil yung kanyang focus ay napupunta na lahat doon kay Isaac. Sino ba ipinaalay niya si Isaac bilang handog? Ito yung testing sa kanya. Pero ang Diyos din naman ang nag-provide ng handog. Sinubok lang yung pananampalataya ni Abraham. Minsan dumarating din sa atin ang ganun. Kaya nga patuloy tayong dumalangin. Patuloy tayong hingin natin yung kanyang pagsama. At hindi lamang iyon, yung word na sanctified, ito rin yung salvation na ito yung gawa ni Kristo. Ito yung kung saan ay purify niya yung conscience natin, yung ginawa tayong perpekto sa harapan ng Diyos. Hindi natin kaya yun. Sa kanyang pamamagitan na minsang pag-aalay. Kaya, mamumutawi sa iyo pag inaaral mo ang salita ng Diyos. Panginoon, salamat. Salamat. Nawa, isa ako. Laging ganun. At
yung word na salvation, napakaraming mga theological terms na nanggagaling. Minsan hindi natin maintindihan, di ba? Pero andoon lang naman yung ikaw ay set apart, binanal ka na ng Panginoon, pinatawad ka na, di ba? Pinatawad ka na doon sa mga kasalanan mo, ikaw yung regeneration, nandoon yun, magkakasama yun. Regeneration at justification, lahat yun gawa ng Diyos sa pagitan ni Jesucristo para tayo ay nakalalapit sa Kanya. Kaya, ang bawat sumampalataya ay sanctified. Wala ka na rin condemnation. Dahil ikaw ay pag-aari niya na. Hindi natin kaya kahit lumuhod pa tayo doon sa Quiapo kung gusto nyo. 'Di ba? Hindi yun eh. Kahit magpenitensya ka pa ng magdugo-dugo pa yung katawan mo, hindi yun eh. Ito'y blasphemous din eh. Kaya tayo ay mag-aaral ng kanyang salita dahil ito ang kanyang naisin at unti-unti ay minumuld niya tayo. Kung nababasa natin ang kanyang salita, ay hindi lang yung ano ba yung sinasabi sa akin. Minsan, ano ba yung sinasabi ng Biblia na maganda para sa akin? Maganda yon, pero dapat nandun din ano yung sinasabi ng Biblia laban sa akin para ako ay mabago. Kaya, salamat sa Panginoon. Andun yung makikita natin din yung redemption. Lahat yan nandun yan eh. Yung forgiveness of sin, justification, propitiation, lahat yun, sakop yun doon. Pag sinabing ikaw ay sanctified o iniligtas na ng Panginoon. At pag ikaw ay iniligtas na ng Panginoon, nandoon yung pribilehiyo mo na makalapit sa Kanya, dumulog sa Kanya, manalangin. Dahil ikaw ay inari niyang ganap. Alam mo, bilang isang makasalanan, hindi ka lang niya inaring ganap eh. Siya yung naghuhusga. At kung titingnan natin sa korte, yung isang makasalanan, hinusgahan mo, pinatawad, ginastify mo siya, alam mo, killer to eh, o magnanakaw to eh, aampunin mo pa ba? Hindi ganun sa ating taong pananaw. Pero ang Diyos, napakabuti niya. Inadapt niya tayo, itinuring sa kanya, isinama sa kanyang pamilya bilang anak, at ang lahat ng pribilehiyo ay ibinigay sa iyo. At may pangako pa, buhay na walang hanggan. Ito yung tinatanaw natin eh, yung buhay na walang hanggan. Na kung saan kasama ka doon sa nagpupuri, umaawit sa harapan ng Panginoon. Sana, nawa, ang bawat isa sa atin na nandirito ay ganoon. At kung may kagalit man, kung galit man kayo sa akin, patawad. Diba? At kung yung katabi mo, kasala sa'yo, laging nandoon yung pagpapatawad. Kasi, tinatawad ka nga ng Panginoong Diyos, hindi ka kinuwan dun sa nakaambang impyerno eh, hindi ka ibubulid na ron eh. Diba? Kaya salamat sa Diyos doon. Salamat sa ginawa niyang iyon na kung saan ay meron tayong estado. Bilang anak, ligtas sa kaparusahan, pinatawad sa kasalanan, at lahat pa. Kaya nga hindi lamang
ganoon. At makikita natin, maging ang Panginoong Hesukristo doon sa John 17, pabanalin mo sila, 17:17 ng 1, pabanalin mo sila ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ibig sabihin, may ibinigay na means ang Panginoon. Ito yung kanyang salita na kung hindi mo binabasa, ayon sa kanyang utos, ayon sa kanyang sinabi, ang salita mo, yung pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng katotohanan at nalalaman natin ang patotoo patungkol sa Diyos at yung patotoo patungkol sa buhay na ito. At makikita rin natin dito, no, yung bago ito dumating yung sa verse 11 na ito, yung sabi ni Paul kay Timothy, sa English na lang po, teach what accords with sound doctrine. Sa verse 1. Pagdating doon sa verse 5, yung to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husband. Ito yung sa mga babae. That the word of God may not be reviled. At ano pa? Sa mga slaves naman, bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn, mapalamutian nila yung doktrina, di ba? Ng ating Diyos na tagapagligtas. At ito na nga, dumating doon sa verse 11, at hindi lamang iyon Pag yung kabilin-bilinan niya sa verse 15, declare these things, exhort and rebuke with all authority, let no one disregard you. At doon sa verse 12, makikita natin dito, ito na yung sanctification. Ito yung proseso na kung saan yung moral natin ay inaayos ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Ito yung kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan ito yung mga gagawin ni Titus. Yung mga nandito mula dito sa verse 1 hanggang verse 9, ito yung mga isinulat na kung ano ang dapat mong maging buhay. Kung ikaw ay, sabi, ngunit ikaw naman, verse 1, verse 1, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Ito yung nakakawing doon sa sinabi ni Paul sa verse 12, di ba? Na kung saan ay yung i-renounce mo yung na nagtuturo sa atin ng yung kaligtasang ito, yung dumating na grasya, yung grace na ipahayag o nagpakita ay nagtuturo sa atin ng natapos itakwil ang kasamaan. Itakwil yung kasamaan. Yun yung kanyang word. At makamundong pagnanasa. Ito yung itatakwil natin. Pero talaga namang mahirap iyon.
sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, mapangyayari ang lahat ng mga bagay na iyon. Ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yung word kasing upright dyan, straightforward ka na eh. Wala ka ng paliko-liko, wala ka ng patikim-tikim ng kasalanan. Hindi madali yun. Pero sa magitan ng pag-aaral ng kanyang salita, sa gabay ng banal na Espiritu, ay mangyayari iyon. At ito yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinasabi doon sa verse 4, sabi, verse 3, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Ibig sabihin, hindi lang ito ay mangyayari ng ganoon, meron kang responsibilidad. Dahil yung utos, sapagkat kalooban ng Diyos ang iyong pagpapakabanal. Yung next doon, kayo'y umiwas sa pakikiapid. Ito yung bilin sa atin. At nagiging yung sanctification ay tulad nung nabanggit ko rito minsan, yung inaral natin, yung 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2, yung for knowledge of God. Tapos yung 1 Peter, sanctification of the Spirit for the obedience to Jesus Christ. Pinapabanal tayo ng banal na Espiritu para makasunod tayo kay Hesukristo sa kanyang salita. Muli, babalik na naman tayo ron. Hindi natin kaya. Pero nandyan ang kanyang salita bilang ating pamantayan na tayo'y maging ready sa lahat ng mabubuting gawa. At tandaan natin, yung pagtatapos niyo halos sa verse 14 nito, sabi, who gave himself to us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Silos ba tayo sa good works? O nagseselos lang tayo pagka gumagawa ng mabubuting gawa ang iba? At hindi lamang iyon May sinabi rin sa Epeso 2:10, sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na nagawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ating lakaran. Meron ng inihanda ang Diyos para ating lakaran at ano iyon? Yung kanyang salita. Kaya, lagi nating basahin, i-review, kahit na ito'y pang leisure mo lang sa simula, pero unti-unti mamahalin mo ang salita ng Diyos. Minsan pa, wag lang itong nakatago ang Biblia sa bawat shelves. Kung paanong noon, yung time nila Paul, parchment lang ito, ang mayroon lang sa sinagoga, yung mga tao ay umaasa lang doon sa ibinabahagi nung nagsasalita.
dahil hindi sila busy masyado noon. Wala pa kasing internet, wala pang television. Pero sa kabutihan ng Diyos, kahit gaano ka kabisi, pinahintulot niya sa mga technology, ang Biblia ay nasa cellphone mo na. Kahit saan ka man pumaroon, pwede mong buklatin, pwede mong aralin ang kanyang salita. Di ba napakabuti? Busy nung time na ito, pero may paraan ang Panginoon. Inilagay niya ang Biblia sa bawat cellphone para palagi nating mababasa. Minsan pa, tandaan natin, dumating ang Panginoon, inihayag siya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at yung kanyang pagdating dito, yung mga sasampalataya sa salita na ipinahayag sa kanila at kung sila ay sumampalataya, nagkakaroon ng regeneration, nagkakaroon ng pagbabago, unti-unti, hindi man biglaan. Dahil unti-unti tayong minomold ng Panginoon. Nararanasan mo ba na ikaw ay unti-unting binabago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita? Tayo po'y manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong salita na inaral namin ngayon. Panginoon, salamat dahil ito ay siyang daan upang patuloy ka naming makilala ang iyong salita, makita namin ang estado namin na bawat sumampalataya sa iyo. At gayon din naman, mayroong kang proseso para kami ay unti-unting baguhin, i-renounce namin yung hindi namin mabubuting gawa, yung ungodliness namin, na kung saan wala kaming pansin noon sa iyong salita. Pero ngayon, bilang kami ay iyong mga anak, unti-unti ay ginagabayan mo kami. At bigyan mo po kami ng kasiglahan, sigasig na aralin ang iyong salita. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.